Alright, magandang araw sa inyo. Actually, magandang hapon na po, ano? Ano na eh. Alas 4. Hindi, alas 5 na pala. Alas 5 na po ng hapon. Sana maliwanag pa tong video, ano? Itong kuha natin today. Nasa Pundakit po ako. Actually, Barangay Santiago to. Now, ito po ay ito po yung daan papuntang Pundakit, no? Part pa rin po ito ng Barangay Santiago. Pero considered na po ito na tourist spot itong area na to. Now, I'll tell you why. Pwede po maligo dito sa ilog na to kasi ginagawa po itong river resort. Yan o. Yun po yung tulay. Pasilip po muna natin kay Chokokoy. 4,671 square meters. Titulado po ito. Yan. Ang ganda mga boss. Diba? Itong ilog po na to all year round yan. Lilit pa ng konti yan, pero right now, mababaw na po yan siguro mga hanggang bewang. Yan. Tapos hindi po masyadong malakas ang current yan. Maliban na lang pag malakas ang ulan. Kaya yung dito sa gilid, makikita ninyo, nilagyan niya ng parang embankment, no? Dito sa gilid. Protection para sa protection slope para diyan sa maiwasan yung erosion. Although yung klase po kasi ng lupa dito para meron siyang clay type, no, kaya nag-hold din talaga against erosion. Okay, no, kung gusto niyo ng natural, tataniman niyo po ng maraming bamboos dito para natural na natural yung kanyang laban sa erosion, tsaka mga puno, no. Yan. Ang ganda po ng property. Yan, mayroon po kayong source ng mga kawayan na, oh. Yan, ang dami, oh. Kung magpapagawa po kayo ng mga kubo-kubo dito sa area na to para mag-accommodate, meron na kayong mga raw materials na pwedeng gamitin. Ang laki ng property, ang ganda, no. Ang ganda. Tapos ito, yung nakita natin puno kanina sa drone shot, kakaiba. Ang ganda ng puno ng talisay na yan, no. 'Di ba? Diyan kayo maglalagay ng mesa ninyo. Ang ganda po, ang gandang shade niyan. Ang laki na, oh. Ganda, oh. And then ito, yung mga bamboos din, actually added attraction din po yan kapag dinevelop nyo itong na to. Meron na siyang natural beauty, no. Ayan, oh. May mga bamboos. Tignan nyo dito sa ilalim, oh. Ang ganda, oh. Malilim, di ba? Hindi nyo kailangan paalis. Hindi nyo pala kailangan din sigurong alisin yan. Ito na yung magsisilbing pinaka parang area kung saan pwede kayo maglagay ng mga papag, ng mesa. Malimig po dito, ayan. Malinis ang ilalim. Diba?
Daming bulaklak nito. Ito po yung frontage hanggang doon. So meron kayong view ng bundok, no? Paikot kapag ka maglalagay kayo ng mga hanggang third floor dito, tapos may view deck. Makikita po ng mga guests nyo yung view ng bundok na yan. Nandiyan po yung Stonehill Resort. Ito Mortel Resort, yan po yung katabi. Ito naman wineries, no? Mga alak. Mahabang frontage niya mga boss, hanggang dun, no? Tapos hanggang dun. Hindi naman po siya ganoon ka lubog, no? Pero hindi naman po bumabaha dito kasi nakita nyo naman, nandun kaagad yung drainage sa likod ninyo, yung malaking ilog. Usually pag may mga lalaki pong ilog na ganyan, nagsisilbi pong drain kaagad yan ng ulan. Ayan, oh, may mountain view kayo dito. Yan, palabas po yan ng bayan ng San Antonio. About 12 minutes from here. Dito yung boundary ng property mga boss dito. Mula dito. Ito. Itong bakod na ito. Ayan po. Pag ganun, diretso. Tapos dun, sa may sasakyan na pula. Ito, going to Pundakit about 10 minutes or less. Nandiyan na po kayo sa Pundakit. Sakaya niyan papuntang Anawangin. So, kapag ginawa niyo itong resort, marami pong pwede maging activities yung inyong mga kliyente or customers, no? Pwede silang maligo sa ilog, pwede silang maligo doon sa dagat, pwede silang mag-trail, pwede silang pumunta doon sa Anawangin Cove. So, marami pong activities na pwede magawa dito sa lugar na to. Kaya, madaling i-market, ano, kapag ginawa niyo po itong isang resort dito sa bayan ng San Antonio, Zambales. Alright? Now, this is about 3 hours drive from Metro Manila and about 15 minutes to National Highway. Ganyan po ang kalsada, very accessible. All the way yan from National Highway. Ano po? Maganda ang tulay, maganda accessibility. Alright, mga boss. Okay, there you go mga boss, mga sir. So, medyo nagtatawanan kami dito kasi ano to, pangalawang record. Hindi pala naka-on kanina, ang haba-haba na naman pinag-usapan namin. Alright, anyway, yan si Ma'am Emeline. Hello, Ma'am Emeline. Hello po, si Ma'am Sarah nandun sa likod. Ma'am Sarah. At saka si Ma'am Abrea. Ma'am Rhea. Hello, Ma'am Rhea. Camera siya yung mga angels ko. Anyway, mga boss, mga sir. Ang property po is 4,671 square meters. Ano po? Maganda yung location, very strategically located. Ma'am, ano mga pwedeng gawing activities dito? Farm resort. Farm resort, di ba? River, tapos malapit siya sa beach. No? And then maraming activities dito. Ma'am, 'di ba diyan sa papuntang Anawangin, Ma'am Rhea, lagi napupuno diyan. So ibig sabihin, very ideal to gawing accommodation area, no? Hotel. So Airbnb. meron kayong river, meron kayong dagat, meron kayong mountain view, meron kayong trail, meron kayong cove, no? So maraming pwedeng balik-balikan yung inyong mga kliyente dito at you know, pag marami kayong ino-offer yung lugar, no, yung isang tourist area, mas madali po siyang i-market. And by the way, although this is still Barangay Santiago, pero parang yung iba kino-consider na rin na ito as the whole of Pundakit. So kasi Pundakit is already selling for itself. Basta dito po kayo nag-invest, matik yan, hindi kayo masizero sa mga customers na mag-check-in sa inyo. Come summer and come rainy season. Alright, so 4,671 square meters po yung property. Titled po yan. About 3 hours drive from Metro Manila. About 15 minutes to downtown San Antonio National Highway. Mga less than 10 minutes, nandyan na po kayo sa coastal ng Pundakit at na San Miguel as well. And selling for 2,500 pesos per square meter. So magkano yun? 11 million? So, okay, 11,677,500 pesos po. Yung mga interesado po dyan, mga boss, mga sir, nandyan po yung aming contact details, email, Facebook. Tawagan niyo po kami, text niyo kami, and then titripping namin kayo dito, mga boss. Sir? Okay, so, paalam ka naman. Bye po. Oo, bye-bye daw. Alright, mga boss, mga sir, till the next video. Ciao.